katulad ng iba na naka-polling na, pero sasabihan pa double booking. So isa yun ng mga pakasakit na na parang pakiramdam natin na parang sila lang ang gustong kumita, mga customer lang ba ang gustong kumita. Napakasakit para sa ating part ng mga driver pagka ganun yung nararamdaman natin. So di ba? Pangalawa pa, yung booking na sir, kailangan na po yan, paras naman. Di ba? Yan yung booking ng mga hindi mo talaga masaswipe. Although yung iba nagsaswipe sila kasi hindi nila alam yung consequences niyan, pero tayo na mga medyo matagal na sa larangan ng lalamove, meron talagang mga booking na hindi na natin pinapansin kasi alam na natin yung yan, ending yan medyo lalagyan ka ng oras. So yan, yung nilalagyan tayo ng oras ay ang pinakamasakit sa ating mga driver. Paano ka lalagyan ng oras? Yung traffic nga, hindi mo nga alam yan kung kailan ka darating dahil traffic nga, di ba? So yan yung mga hindi naintindihan ng mga customer natin na napakahirap ng gano'n na lalagyan ng oras yung booking. Kahit diba priority yan, hindi mo pa rin madadalhin sa tamang oras. Walang ganon at wala talagang ganon kasi ang traffic hindi mo naman alam kung ilang oras yan di ba? Although alam mo naman talaga na ilang oras yan, pero yung lalagyan ka ng oras, 2 oras, 3 oras, tapos mga 20 to 30 kilometers yung layo niyan. Imposible yan, lalo na kung rush hour. At saka kahit na hindi rush hour yan, at kung lalagyan ka ng oras, paano ka makakuha ng pandagdag sa kita mo? Di ba nga yung mga polling na yan, ay mga booking na yan, ay pinaghati-hati nga yung presyo niyan para lahat makater. Ayan, marami na magagalit sa akin, maraming nagbabasta rin sa akin kasi masyado daw ako maraming alam, ganun. Ayun naman talagang totoo na hindi naman talaga dinesign ni Lalamove yung booking na yan na para kumuha ka ng 3. Halimbawa, yung booking mo is pag nag-iisa ka lang 1,000, pero pagka 3 yung sinabay-sabay ni driver, siyempre hahatiin niya yan. So sabihin mo na 400 o kaya 500 bawat isa. Parang win-win solution kasi ginawa ni Lalamove para kumita siya, dumami yung para dumami yung kanyang customer at kumita rin siya, di ba? Kasi strategy yan management strategy yan. So ayan yung mga dapat natin tandaan na bago ginagawa ni Lalamove yung mga ganyang senaryo. Pinag-aaralan nila, marami yan silang team. So ang tawag nga nila dyan is, ano ba tawag dyan? Brainstorming. So bago nila i-launch yung mga anong tawag dyan, strategy nila, pinag-aaralan muna nila yan talaga, sa totoo lang. So ayan yung yun yung mga katotohanan dyan. Hindi basta-basta gagawa ng move sila lang, hindi nila pinag-aaralan yan. So aywan ko lang kung bakit hindi nila makita yung pagpapalayo yung booking, binababaan nila, di ba? Mapakaraming ganyan na paano ka kikita kung papalayo binababaan yung bayad, di ba? Pagpapalayo ka, yung delivery, di ba pagpapalayo tayo, pagdating doon sa malayo, wala na talagang booking. Bihira na yung booking pagdating doon sa malayo. Paano ka kikita kung kukuha ka ng malayo tapos mababa yung fare? So, ang ginagawa ko talaga, sa totoo lang, dito na ako sa Maynila, ikot-ikot lang ako yung pagkaganyan kasi may mas maganda pa yung paikot-ikot ko lang dyan sa Metro Manila kasi meron yung mga priority. Yung priority minsan, 8 kilometers, 6 kilometers, katumbasan ng ng 20 kilometers doon sa malayo yung presyo niya. Kasi sa malayo, kadalasan, sa 10 kilometro, 180 lang yung kasi nilis nga yung base fare, di ba? So 180, 10 kilometro. Kung halimbawa, 20 kilometro, nasa 360 lang yan kapag 200 kilograms yung yung sasakyan mo. 360, 20 kilometers. Makatarungan ba yon, di ba? Tapos pagdating
Sa totoo lang, wala pang 360 pala yon yung 20 kilometers kasi nga binababaan niya pa yung ano, minsan nga pag long rides, wag long pa siyang 30 kilometers, parang 11 pesos na lang o 10 piso ng bawat kilometro. So saan ka pa kikita ka ba no? Eh pagpabalik yun, lulugo-lugo ka eh kasi wala kang sakay. So yun yung ano, hirap kay Lalamove na hindi niya nakita yung ganong senaryo. So ayun lang muna ngayon, medyo gabi na. Ayan, nag-ilaw na tayo na. Medyo gabi na, so susunod na ano na mga video natin, talakayan natin yung ibang mga problema natin para malaman din ng iba kung ano yung mga dapat nilang gawin. So yan lamang po, at ingat po sa mga dun sa mga baguhan palang. So keep on subscribe and pa-share naman para po sa ating mga followers, para medyo dumami-dami na rin tayo para tayo ma-monetize na rin. So ayan na yung hiling ko talaga sa ating mga followers, na sana pa-subscribe naman at para tayo ma-monetize na. So ayan, although malayo-layo pa, pero saan ba yan, makakarating din tayo dyan. So ingat po sa ating lahat at sana pare-pares tayong kumita, and babu. Bye. Napakaraming updates ni Lalamove. So subukan natin sagutin yung mga importanteng mga booking. So yan, usapan natin yung booking. Kadalasan si customer natin yan, katulad ng nakalagay doon na notes na nakapolling yung booking niya, pero sabi niya, sir, okay lang mag double booking. Di ba, parang may consuelo di bobo, parang para sa akin lang hindi naman kailangan na mag-note na maglagay ng note doon kapag naka-polling na yung booking mo, kasi automatic naman yun. Di ba? Parang ginagawa pang mambait-bait ni customer, di ba? So okay lang naman din yun, at least pumapayag siya ng mag-double book